Radyo Natin FM na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang Pasko at mapayapa at masaganang bagong taon. Manila Broadcasting Company. From the most trusted name in radio comes the power of the largest FM network in the Philippines. Our town, our radio. The power of 100 Radyo Natin stations. RN Subic 91.1 Hot FM. Radyo Natin San Jose City 103.3. 103.5 Hot FM. Ita Radyo Natin Bontoc 100.9. RN Buwak Marinduque 105.7. Ang Radyo Natin Buhi 100.1. Radyo Natin Brooks Point 104.5. Radyo Natin Tuyaw 91.9 FM. Radyo Natin Kalambasa. Radyo Natin Gimba 104.5. Ifranta 105.8 Radyo Natin FM. Radyo natin Luzon 104.7. 102.3 Hot FM in Lemery, Batangas. Radyo natin Libon 88.8. RN Madela 101.7 Hot FM. Radyo Natin Masbate 107.1. Radyo natin Santa Rosa 2.1 FM. 9.7 Matno. Radyo Natin Adjongan 101.3. Radyo Natin Tinamalayan 105.3. Radyo natin FM Sablayan 103.3. Radyo natin San Antonio 100.7. Radyo natin Santiago City. Radyo natin Santa Cruz 106.5. Delivery City 90.1 Hot FM Tumawini. Radyo natin Tabuk 103.7. 107.1 Radyo Natin Iriga. 107.1 Hot FM or MOC. 105.7 Radyo natin Allen. 105.5 Radyo Natin FM Bay City. 105.3 Radyo natin Gimba. 104.9 Radyo Natin Katanawan. 104.9 Radyo natin Calbayo. 104.1 Radyo Natin Oras. 104.1 Radyo Natin Borongan City. 103.9 Radyo natin FM Naval Biliran. 103.7 Radyo natin Giwan Eastern Samar. 103.7 Radyo natin Kabankalan. 102.9 Radyo natin Baybay City. 98.1 Radyo natin Ikaw ba ay may maraming katanungan patungkol sa nagaganap ngayon sa ating mundo? Ano pa ang mga maaaring asahan patungkol sa ating panahon ngayon at sa hinaharap? Mga kailang paghandaan batay sa salita ni Yahweh upang makaiwas sa walang hanggang kapahamakan bagkus magkaroon ng tiyak na kaligtasan. Sa kanyang pagbabalik, dala ang gantimpala para sa bawat isa. Tiyakin ang iyong magiging kalagayan walang hanggan. Pakinggan ang programang nabugna para sa iyo, ang salita ni Yahweh. Huwag kaligtaan abangan at subaybayan. Programang tiyak na magdudulot sa inyo ng isang buhay na masagana sa presensya niya. Dahil dito, mga panalangin madaling tugunin dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yahweh. Kasamang isa sa himpapawid ang malalaking kaganapan sa mundo, ang The 7 Great World End Time Events. 1 ng Nobyembre, tuwing araw ng linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Dito lamang po yan sa 103.9 Radyo natin na Balbiliran. Ihahatid Nina Roth Pagabasan Puentes, Nora Ibaho George at Enrique Hontelia. Hanggang sa muli, Shalom! Kapayapaan ay sumainyo pong lahat mula sa himpilan ng tagapaghatid ng mabuting balita, ang Yeshua the Messiah Fellowship ay hatid sa inyo ngayon ang karugtong ng usaping ang tao sa harapan ng tagapaglikha pagkatapos mahulog sa kasalanan. Ang sundin ng tao, ang sarili nitong kagustuhan at labagin ang kalooban ng Yahweh sa partikular na kautusan o sa kanyang kalooban ay kasalanan. Bagamat wala na tayo sa ilalim ng kaparusahan, walang hanggan sa dako ng impyerno kung
ang sinuman ay tumunggap sa mahal na Mesiyas at mananatili sa kanya ang katuwiran sa pamamagitan din ng pagbabagong loob ayon sa hinahanap ng buhay na pananampalataya na walang iba ay ang manatiling malinis at hindi nakikiayon sa takbo ng mundo na mababasa sa Roma, Kapitulo 12, versikulo 2. Narito ay babasahin para sa atin. Roma 12, verse 2. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang mapapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayayahan ng lubos ng kalooban ng Yahweh. At dahil ang sumunod na panahon pagkatapos ng rapture ay ang matinding kapighatian o tinatawag na Great Tribulation, kung saan ang dulo naman nito ay ang White Throne Judgment. Ang pangatlo na magaganap na sa The Seven Great World End Time Events. Ang pangalan na hindi na isulat sa aklat ng buhay ayon sa Biblia, aklat ng pahayag o Revelation chapter 3 verse 5, narito, babasahin uli para sa atin. Revelation 3 chapter 5 to 6 verse 5. Ang magtagumpay ay daramtang ngayon sa mga mapuputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kaniyang pangalan sa aklat ng buhay at ipapahayag ko ang kaniyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kaniyang mga anghel. Verse 6, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu. Tiniyak nga ang magiging kahihinatnan ng sinuman nagbabaliwala sa kanyang mga salita o salita ng Yahweh o ang ating Mesiyas na si Yeshua, kung saan ang kanyang panuntunan ay narito, babasahin para sa atin. At sa harapan ng kaniyang mga anghel. Verse 6, ang may pakinig at makinig sa sinasabi ng Espiritu. Tiniyak nga ang magiging kahinatnan, opo, sa sino mang magbabaliwala ng kanyang mga salita o salita ni Yahweh, na ang ibig sabihin ay si Yeshua, kung saan ang kanyang panuntunan ay kung hindi naaayon ang ating mga ginagawa sa ating pang-araw-araw na gawain, ay tinitiyak kapahamakan ang dulot na walang hanggan at pagkahiwalay nga sa presensya ng ating Mesiyas na si Yeshua at Amang Yahweh. Nahiwalay nga ang tao ng walang hanggan dahil sa kasalanan tungo sa impyerno. Dahil nga sa pagbabaliwala sa kanyang mga panagwagan ng libreng kaligtasan na ngayon at sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang bugtong na anak, ang ating mahal na Yeshua, ay tiniyak nga na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maliban pa dito sa Biblia din ating mababasa ang isang mayaman at ang isang pulubi na parehong namatay at kung nasaan sila sa kabilang buhay, narito ating basahin ang Biblia sa aklat ng Lucas, Kapitulo 16, versikulo 22 hanggang 31. Narito. Luke 16:22, 24 to 31, verse 22, at nangyari namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at ilibing. Verse 24, at siya'y sumigaw sa sinabi ng ama, Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya ang tubig ang dulo ng kaniyang daliri
at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Verse 25, Dapatwat sinabi ni Abraham, Anak, alahanin mo na, ikaw ay tumatanggap na iyon, mabuting bagay sa inyo. Mapupuhay at si Lazaro sa ngayon din parang ay masasamang bagay. Dapatwat ngayon ay inaaliw siya rin at ikaw na ay nasa kahirapan. Totoo nga ang kanyang mga sinabi na ang ating nabasa sa Lucas chapter 16 verses 22 up to 31 ang ayon sa kanyang mga sinalita nang mamatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing pareho. Sa verse 24, at siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. At suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Datapwat, sa verse 25, sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na, ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro. Sa gayon, ding paraan ay masasamang bagay. Datapwat ngayon ay naaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. Verse 26, At bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan natin at ninyo upang ang mga mangibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo hindi mari at gayon din walang makatuwid mula diyan hanggang sa amin. Sa 27, at sinabi niya, ipinamamanhik ko sa inyo, aking ama. Ama, nasuguin mo siya sa bahay ng aking ama. Verse 28, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang sa kanila ay patutuhanan niya baka pati sila ay mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. 29, datapwat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moses at ang mga propeta, bayaan sila ay pakinggan nila. Sa verse 30, at sinabi niya, hindi amang Abraham, datapwat, kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila ay mga agsisisi. Sa verse 31, at sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakikinggan si Moses at ang mga propeta, ay di rin mga hihikayat sila kahit isa'y magbangon mula sa mga patay. Ito rin ang binanggit sa Matthew 25, verse 46, narito. Verse 25 to 46. At ang mga ito'y magpaparoon sa walang hanggang kaparusahan, dapatwat ang mga matuwid ay nasa walang hanggang buhay. Ang kamatayan ng tao na tinutukoy sa Garden of Eden, ang kanilang pagsuway sa kalooban ng dakilang ang mga Yahweh. Sa Garden of Eden, nung sila Adan at Eva nga ay sumuway sa utos, tinatawag itong spiritual na kamatayan. Sa espiritual na bahagi ng tao na tinatawag na kaluluwa, narito ating basahin ang Genesis chapter 2, verse 7. Genesis 2, verse 7, at nilalang ng makapangyarihang Yahweh ang tao sa alakabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hiningahan ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. At nilalang, ayon pa sa verse 7, ng makapangyarihang Yahweh ang tao sa alakbok ng lupa, hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Usaping buhay, na tanging ang makapangyarihang Yahweh lamang ang makapagbibigay nito sa tao noon, ngayon at maging sa mga hinaharap pang panahon. Kung ang buhay sa espiritual, ang taglay ay walang hanggan na bigay sa atin na ay taliwas naman ang buhay sa pisikal dahil ito ay may hangganan na katulad ng ginawang deklarasyon sa Genesis chapter 3 verse 19 narito.
Genesis 3 verse 19, ang pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa kau ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kumuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Amen. Sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Sa pahayag na ito na ginawa nila sa tao, maliwanag na ang katawan ng tao ay may hangganan at ang bahaging kaluluwa ay espiritual na bahagi ng tao na katulad din na may formang katawan na nasa loob ng bahagi din ng tao. Bago pa sila nagkasala ay kapili nga sila ni Yahweh sa Garden of Eden. Ngunit nung magkasala naman ito ay nanatiling may buhay, walang hanggan, ngunit hindi na ito sa piling ng kanyang manlilika, bagkus ito ay susunugin kung hindi ito makakapanumbalik sa kanya, ngunit kung makakapanumbalik naman ito ay tiniyak na makakapili nga siya muli sa presensya ng Yahweh walang hanggan. Kung siya nga ang may bigay nito, siya lamang din ang may karapatang kunin nito sa tao. Ngunit, bagamat naganap nga na pinagpala sila Adan at Eva at pati pa ng buhay na walang hanggan sa Garden of Eden bago pa man sila sumuhay sa ating makapangyarihan tagapaglikha, ang makabalik tayo sa Kanya ay programang inilunsad upang tayo ay Kanyang makasama pong muli sa Kanyang kaharian. Ito ang dahilan. Ang programang Yeshua the Messiah ay nabugna para makabalik ang tao muli sa Kanyang piling at mabuhay na kasama natin ng walang hanggan ang ating Mesiyas sa pamamagitan ng buhay na pananampalataya sa Kanya at Kanyang mga salita. At ang pangalawang dahilan ay ang ipaalam sa lahat na ang mga sinyales ng mundo na siya'y babalik na muli at kung kailan niya ito tatapusin ayon sa the 7 Great World End Time Events. Hallelujah! Ganito ang ating aaralin o ang inyong patuloy na mapapakinggan sa ating programang The 7 Great World End Time Events. Kung gayon, nais namin ang bawat isa ay patuloy na makinig sa ating programang Yeshua the Messiah. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Muli, narito na naman po tayo sa pangalawang bahagi ng programa, ng inyong programa. Ang talakayin natin sa hapong ito muli, ang 7 mga silyo na nagaganap na ang una sa ating kapanahunan sa ngayon. Ang Revelation chapter 6 verse 1 and 2. Narito, ating basahin. At nakita ko ang buksan ang kordero ang isang sa 7 tatak. At narinig ko sa isa sa 4 na nilalang na buhay na nagsalitang gaya ng tanong ng hulog. Halika. At anya, sa Revelation ating mababasa. Kung mayroon po kayong Biblia, nais po natin na sabayan niyo po kami sa pagbabasa. Sa Revelation chapter 6, 1 and 2. At verse 1, nakita ko nang buksan ng kordero isa sa 7 tatak
at narinig ko sa isa sa 4 na nilalang na buhay na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog, halika. At sa verse 2, sabi, at nakita ko ng buksan ng kordero ang isa sa 7 tatak at narinig ko sa isa sa 4 na nilalang na buhay na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog, halika. At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi. Ayon sa kanya, ay tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi at yaong nakasakay dito ay may isang busog at binigyan siya ng isang putong at siya yumaong nagtatagumpay upang magtagumpay. Tinatawag ito sa 7 silyo. Ito ang una o pambungad. Sa 7 silyo na may susunod din na 7 trompeta at sa pangatlo ay ang 7 bawol. Ayun ng matinding kaparusahan na atin pong yung tatalakayin. Sa unang silyo ay walang iba na mababasa natin sa Revelation. Nga, kanina na atin pong nabasa na ay walang iba ay ang salita niya at ang Holy Spirit. Kasabay sa salita niya na ito, tinatawag din ito na huling hudyat sa mabuting balita. At ang Holy Spirit kung saan revival magaganap din sa panahon natin na kung saan pag sinabing revival po ay yung pagbabangon muli. Pagbabangon muli, anong ibig sabihin? Kasi pag binanggit natin ng revival, dati nariyan. Okay? Dati nariyan. Nawala. Ibabangon muli. Kaya, revival. Ano ang nawala? Hindi ang nawala, hindi yung mga ministry, hindi yung mga gawain na pagpapakita ng milagro, pagpapagaling ng may sakit, ang word, nandyan. So, hindi yan nawala. So, may nawala. Ang nawala ay walang iba kundi ang kanyang ancient name, ang Yeshua. Kasabay ang pangalan ng kanyang ama na Yahweh sa Yah at Shua sa salvation. Yahweh is salvation. Walang nabago sa kanyang sa pangalan ng ama. Ang ama ay kasama sa anak. Kung kaya, ang revival ng kanyang ancient name, ang Yeshua, para sa huling hudyat ng mabuting balita ay magaganap nga sa ating kapanahunan sa ngayon na nauna na natin itong inihati dito sa radyo na maraming mga magaganap sa ating kapanahunan sa ngayon dahil tayo ngayon at paulit-ulit ko nga na sinasabi dito sa radyo, binabanggit natin mga bagay patungkol sa mga bagong teknolohiya na nasa isang chip, no? Nung nakaraan, natalakay natin ng konti ang patungkol sa AI. Pero hindi pa ito naipaliwanag sa inyo. Pero isa rin ito na nagtataglay ng microchips kung saan ang maliit na gamit ngayon ng mga bansa na sanhi ng tagumpay kung sino man ang mayroon nitong pinakamagaling, pinaka-advance. Ang maliit na gamit ng mga bansa na sanhi ng tagumpay sapagkat sinong man ang mayroon nito, ang pinaka-advance nga, siya din ang may hawak ng tagumpay sa kahit anumang larangan ng labanan. At siya nang matagumpay na bansa. Mga siyentipiko, inhinyero, chemist at iba pang matatalinong tao na nagtatagisan nitong maliit lamang na tinatawag na chips. Bakit natalakay natin ito? Sapagkat sa Revelation chapter 6, 1 and 2 kasabay na dito din magaganap sa ating kapanahunan. Actually, nagaganap na. Noon pa man, nagaganap na. Hanggang ngayon, nagaganap ito. Ang cold, tinatawag na paulit-ulit ko sinasabi, ang Cold War ay isa nga sa magaganap sa mga bansa. Tahimik na uri ng labanan sapagkat ito ay tagisan ng talino
sa paggawa ng microchips. Ang nagdadala ng matagumpay at advance na teknolohiyang ito ay siya rin ang number 1 sa mga aktual na labanan pagdating ng mga makabagong imbento na gamit, maging ito man ay sa ating pang-araw-araw na buhay o maging ito man ay sa mga armas na pangunahing gamit sa mga paglalaban-laban ng mga bansa na tinutukoy din ng Matthew chapter 24 verse 6 to 8. Ano nga ba ang microchips? Na ayon sa ating natalakay mula sa salitang micro, ibig sabihin maliit na chips, may silicone in it, na tila kapag mayroon nito ang isang gamit ay pagpinindot mo at tila parang may magic na binibigay yung hinahanap ay natutugunan ang pangangailangan o kailangan ayon din naman sa kung anong data mayroon ito sa particular na gamit. Katulad halimbawa sa cellphone, wireless. Ibig sabihin, pag ikaw ay tumawag, ito ay wireless, no? Wala nang mga mahabang wire na katulad ng nabanggit ko noon na ikakabit sa bahay mo para magkaroon ng open communication, makatatawag ka sa iba't ibang bansa. Ngayon, hindi na. Sa pamamagitan ng cellphone ay magagawa ito. At dahil sa silicone na kung saan man gumagamit na apps, ito ay mayroon na agad tugon. Ang silicone na nasa microchips, silicone with semiconductor, or sa pamamagitan ng cellphone ay magagawa na ito. Ito ay dahil sa silicone. Saan ka man gumamit na apps, silicone ang nasa microchips, silicone with semiconductor or integrated conductors, transistors na nasa silicone ang tumutuka paglipat-lipat ng kuryente at signal upang ibigay ang tamang supply ng voltahe upang dumaloy at sa pamagitan ng pagpaparis-paris ng electrons, protons, maring pinakamalakas o mahina depende sa kailangan. Tulad halimbawa ng pagsaksak ng cellphone, kailangan ng malakas, mataas na voltahe, iambing sa ibang command na gagawin pa sa pamagitan ng mga pagpaparis-paris ng mga electrons. Ito ang ating ngayon. Katulad ng aking mga nabanggit sa unang broadcast, ito na ang ating panahon ngayon. Mayroon pa na darating na marami pang may imbento ang mundo. Kung kaya, dito sa ating talakayan, pansamantala tayo ay nagbibigay ng Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Chai. Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem.
שלום, שלום, שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם. Ituloy po natin ng tinatawag na microchips. Na sa isang microchip, ang mayroon sa loob nito ay mayroon 300,000 na reserve na transistors na ibig sabihin off and on. Reserve yan. Kahit ka maghapon, pipindot ng cellphone mo, may naka-reserve yan na 300,000 na switches na hindi siya mapapagod sa switch off and on. At ang silicon ay mayroon din 10 to 20 billion na transistors. Mula noon nang bagong invento pa lang ito, ay mayroon 90,000 millimeters, medyo malaki siya. Tapos bumaba ng 70 millimeters ang silicon. Tapos mayroon din siya ang microchips, malaking chips. Oo. Tapos bumaba siya ng 40, tapos bumaba siya ng 20, na ngayon na yan ay naging 2 na lang siya. Naging 2 millimeters, maliit na lang siya. Na isang napaka-advance ito ang gamit. Halos lahat ng bansa gumagamit nito na iba ito. Tinatawag nga rin ito yung kung ang AI ay mayroon din tong chips, Naiba naman ang chips niya. Iba siya sa ating mga gamit na mayroon chips. Iba ang AI. Iba ang chips ng AI. Iba rin ang chips ng CPU. Kasi tinatawag ang nasa CPU na chips ay ang general chips. Kung saan samantala ang AI ay meron siyang gumagamit ng chips din, pero mas maliit, mas advanced, mas marami siyang built-in sa kanya na mga command na pwedeng sa kanya sa pagpindot mo sa isang agad maipapahayag niya lahat ang kanyang ang inyong hinahanap sa isang AI. Kaya pag nagtatanong kayo, tuloy-tuloy yung tanong nyo, nasasagot niya lahat. Malawak siya, malawak ang kanyang malawak. Kaya Shalom Aleichem, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום. Kaya lang meron din tayong nais i-remind, habang tayo gumagamit ng cellphone, lagi yan dapat natin tatandaan. Huwag natin siyang itabi kasi may radiation ito. At ang radiation ay nagpapahina ng immune system. Nagpapahina sa atin. So kung natutulog tayo, dapat yung cellphone di yan nakatabi. Dapat nakahiwalay siya. Tapos lagi siyang naka-airplane mode. Para mapapansin nyo kapag yung cellphone nyo nasa tabi nyo, pag gising nyo sa umaga, masakit na ang ulo nyo. It's because sa radiation. Kaya dapat yan, ino-off nyo. Ni-airplane mode nyo yan para hindi ka maapektuhan sa radiation. Para kasi yung parang nandoon ka sa isang, sabi pa nila, yung nandoon ng isang, sa isang microwave. Ganun ang radiation na nakukuha niya sa isang tao. Kung mapapansin natin noong panahon, pag ini-x-ray tayo, ngayon ay x-ray tayo, abutin pa ng 6 months para ang radiation ay hindi na muling mag-increase,
na mag-unti-unting mawala. 6 months, pero ngayon mapapansin mo ang X-ray ngayon, 1 linggo, X-rayhin ka, sa sunod naman na linggo may X-ray na naman. Which is it's not advisable. Kaya nga, ang ating kalusugan ay higit sa lahat ay ating pangalagaan. No? Hindi lang naman cellphone, laptop or whatever. Dapat yan naka-off kung ikaw ay natutulog kasi ang radiation ay piyak na papasok sa katawan mo na magpapahina ang immune system sa atin. At ayon pa sa mga tinatawag natin AI, marami pa itong magaganap kasi si Elon Musk, marami siya, tatlo ang kanyang malalaking invention. Kaya dapat nga natin, ang kanyang mga inventions ay maaaring magpapabago sa takbo ng panahon o takbo ng mga ating sa panahon na darating, magpapabago ng takbo ng ating pamumuhay dahil nga sa kanyang mga inventions. Ang AI, isa yun sa mga invention niya na kung saan hindi man sa ating mga pangsariling kaisipan, ano ba naman pakialam natin kay Elon Musk, no? Malaki ang kanyang contribution sa mga darating na panahon, no? Kanya din na imbento niya yung space exploration. Anong mga sasakyan na pwedeng magamit. Ang NASA kasi, at saka yung SpaceX is magkaiba ang may-ari. Ang NASA is pinunduhan ng government ng Amerika. Tapos ang EI private, hindi man siya private, corporation din siya na company na pinamumunuan nito ni Elon Musk, no? Ang space exploration pati na yung neural technologies kanya din niya na machi-check kung pag nilagyan ka ng microchip sa ulo mo, no? Pwede mo na mabasa yung Google, wala ka ng cellphone, automatic pupunta sa utak mo yung Google, no? Ano ba i-research mo sa utak mo lang, tatakbo na, magkakaroon ka ng mga ganun, no? So ibig sabihin may pagkakataon na mababago ang takbo ng buong mundo kasi ngayon tinatanong-tanong na nga siya, na-interview na siya ng mga ibang matataas na opisyal ng mga bansa, no? Anong gagawin kung ito ay matangkilik na nga nila ang mga robot na siyang nagtatrabaho, no? Sa mga fast food chain, mayroon na dyan robot. Sila na yung nagbibigay ng mga order, no? Yung sa fruit, what we call this, fruit picking, yung mag-harvest. Mayroon din na robot na naimbento dyan. Maraming klase. Kung ating sasaliksikin, mag-research po tayo, makikita natin ang mga inventions ngayon. Maring magpapabago nga sa takbo ng mga ekonomiya, kasi mas prefer sila sa robot yung mga negosyante kasi isang robot, mga 100 yata ang katumbas na tao. Basta ganun, malaki ang difference. Kasi sa isang robot, marami siyang nagagawa. Hindi pa siya napapagod. Tuloy-tuloy, 24 hours tatrabaho. So, mas ang scope ng kanyang strength o ang tagal ng kanyang strength ay walang tigil, no? At marami siyang nagagawa. So, maaaring magpapabago. Paano na lang ang iba na na magtatrabaho, marami ang mawawala ng trabaho. Ito na lang yung invention ni Elon Musk patungkol sa space exploration. Kasama na dito yung mga isasaksak mo na lang di battery, no? Pati yung mga sasakyan wala ng driver, ipo-program na lang, magpapahatid ka, halimbawa magpapahatid ka sa isang place o susunduin ka ng
sasakyan, wala nang driver. Basta ipoprogram na lang doon at ihatid ka. Susunduin ka, ihatid ka. Yung mga, di po ba yung sa Manila, uso kasi mga Grab, na ano ka ng apps na Grab. So, makaka-schedule ka na kung kailan, anong oras. Susunduin ka, ihatid ka sa ganung lugar. Darating ang panahon na robot, yung sasakyan, wala ng driver. So, ipoprogram na lang yon, susunduin ka, tapos ihatid ka kung saan mo gusto. Pero, ang mga makabagong sasakyan na katulad nito ay delikado din ito kasi katulad nga ng banggit ko kanina lang, para kang nailagay doon sa microwave. Radiation ang haharapin mo dito. Kasi, ano na ito, hindi ito yung normal na manual. O kaya, what we call this, mayroong mga sasakyan na manual, mayroong tinatawag nila na automatic. Medyo okay pa yon. Pero kung ito, sasakay ka ng walang driver, ipoprogram na lang kung sinong mayroon nito. Tapos susunduin ka, tapos ihatid ka. Para ka rin naman nandoon sa loob ng microwave. Ang radiation doon sa'yo. So, hindi pa rin din talaga maganda. No? Yun ang mga bagay na maring magpabago sa takbo ng mundo. No? Si Elon Musk. Kaya, pwede natin siyang i-pray, isama natin siya sa prayer. Kasi, ang mga ganitong talino, galing naman talaga ito sa ating may kapal. Kaya lang, kung mayroong magkaroon ng impluensya kay Elon Musk na yung tipong walang takot sa ating mahal na Yahweh, ano ba ang gagawin nun? Anong gagawin nun? Yung pag walang takot, no? Ngayon ang mundo hindi natin alam kasi papunta na nga tayo sa transition to Great Tribulation. Ang inaantay na lang natin ay yung rapture. Na pag natapos ito, chaos talaga ang kasunod. Katulad ng nasabi dito sa Revelation, basahin po natin. Sa Revelation, yung pangalawang selyo. Sa Revelation, tapos na tayo, kunti pa lang natalakay natin sa unang selyo. Marami pa po yan eh. Sa Revelation chapter 6, verse 3, sinabi dito, no, sa pangalawang selyo, sabi rito, at nang buksan niya ang ikalawang tatak, o silyo, ay narinig ko sa ikalawang nilalang na buhay na sinabi, halika. At pagkatapos sa verse 4, at may lumabas na ibang kabayo, na kabayong mapula, at ang nakasakay dito ay pinagkaluban mag-alis sa lupa ng kapayapaan at upang mangagpatayan ang isa't isa at binigyan siya ng isang malaking tabak. So, chaos nga ito. Kasi imagine nyo na lang, pag dumating ang rapture, no, dapat natin yan abangan. Kahit sino, anong reliyon ka man, no? Ito pakinggan natin to kasi ito tiyak magaganap. Maging handa tayo. Kung ano man ngayon sa panahon natin ay may mga pinangangaral dyan na paano tayo magpabanal, no? Yung nagpapabanal sa atin. Walang iba kundi ang salita niya. Pakinggan natin mga salita na binabahagi ng mga ministers, ng mga pastors, ng mga elders. Pansinin natin. Bigyan natin ng oras. Bigyan natin ng panahon, no? Na ito'y ating mapakinggan at namnamin natin ang mga salita niya. Kasi pag dumating siya, hindi yun para kahit kanino na lang. Pag dumating siya, hindi yun para doon kung sino na lang. Hindi. Sorry. Ano yan eh? Pag dumating siya sa mga banal. Sa mga banal lang yun. Na pag bumalik siya, aagawin niya ang mga banal. No? So, pag dinagit na lahat yun, at hindi ka nakasama at naiwan ka, asahan mo na lang na
yung sinasabi, mayroon verse, hindi ko lang makita, no? Pero I will try kung ating makita dito ang 7 years treaty. Ito yung huling sinyales na dapat natin tingnan ang Israel, no? Na ang 7 years na kuan nila na peace treaty. Yan ang ating pansinin dyan. Bago dumating ang rapture, may magaganap sa Israel na 7 years treaty, peace treaty. At ikaw mo, ngayon, away, kabilaan, away doon, away dito, gira doon, gira dito. Yun. Pag dumating ang punto ng 7 years treaty, peace treaty, tatlo at kalahating taon lang actually yan. Hindi yan 7. 3 at kalahati lang. Kasi parang dadayain sila dyan eh. Sabing 7 years. Tahimik ang Israel yan. At mananagana ang buong mundo dyan. Pagdating ng pananahimik na yan, imbis na 7 years yan, 3.5 lang yan. 3.5 years. Tapos, after 3.5 years, pagkatapos ng kanilang seremonya doon sa loob, kasi mayroon sila yung tinatawag na paghugas ng kasalanan, kapag ginawa na nila yon at umabot na sila ng 3.5 years, sasalakay na sila, ay ikutan na yan sila. Dahil that time, kapag sila'y pinaikutan na dyan, aagawin na sa kanila yung kanilang ginagawang araw-araw na paghandog. Dahil sa kasalanan, kasi nga hindi nga sila tumanggap sa ating Mesiyas. So, until now, ginagawa nila yung ginagawa nila sa Old Testament na form ng paglilinis ng kasalanan. Hindi natin sila, wala tayong pwedeng gawin, mag-judge tayo sa kanila. No, we're not. Kasi ang ano ng mahal na Yahweh, ang covenant sa Israel is everlasting covenant. Yan. Na aanuhin pa rin sila. Tatangkilikin pa rin sila. Ipipreserve ang lahi nila. Dahil ipipreserve nga ang lahi nila. Dahil nga sa buong mundo, marami nang tumanggap. Halos buong mundo tumanggap sa ating mahal na Mesiyas, sa ating mahal na Yeshua. Tumanggap. Tapos itong Israel na iiwan. So, ipipreserve nga sila. Kukunin ang ilang bilang na kukunin sa kanila na mananatili ang lahi na to. So, 400,000, if I'm not mistaken. So, yun. Pag after 3.5 years, yun na lang ang ating tingnan. 3.5 years, darating ang rapture. Pero hindi natin alam kung anong oras, anong araw. Kasi sasalakayin na sila. Once na sila ay salakayin, at that time na nihina na sila, at that time na nasasalakayin na sila, that time wala na kasi silang mapupuntahan, ihingi sila ng what do you call this? Tulong sa Amerika. That time naman, ang Amerika, maring humina na rin. Kung ating papansinin ngayon, ang dollar, medyo pinagkakaisahan na palitan na ng cryptocurrency para sa buong mundo. No? So, papunta na nga ito, ang programa na ngayon piniprepare, ay papunta na sa Great Tribulation. One government, one religion, one what do you call this? One government, one religion, one currency. So, papunta na ito. Pero bago yan, aagawin muna ang mga banal. Kaya wag natin kaliligtaan ang pakinggan, ang mga pangangaral sa Biblia. Kung hindi man ayaw nyo makinig, hindi may Biblia naman kayo, nagkakalat lang ngayon. Ang Biblia natin, silipin natin, baka yan, puro alikabok na lang yan dyan sa kung saan ninyo nilalagay yan. Buksan natin at basahin. Magsimula tayo. Huwag po kayong maniniwala na pag binasa yung Biblia, masisira ang ulo. Huwag po kayong maniniwala. Alam ko yung mga doktor natin na professor, mga 200 times binabasa, hindi naman masira ulo yun. Ako, 4 na bisis pa lang. ang hina, no? Ang 4 na bisis pa lang from Genesis to Revelation.
Paano ngayon? Wala naman, hindi naman na ano ko. Di ba? Basahin natin yan kasi nandyan ang kayamanan natin na ating iiimbak sa pangalawang mundo. Malalaman natin ang katotohanan sa pamamagitan ng Biblia. Kaya magbuklatan na tayo ng Biblia. Huwag na tayong mag-antay ng rapture kasi pag inantay mo pa yung rapture at hindi tayo handa, tiyakin natin na isa lang talaga ang sinabi na pabundok na tayo. Huwag po na ngayon. Ano ba naman yan? May naririnig ako na nagpuntahan na sa bundok. Ano ba yung ginagawa natin? Hindi mo ba alam? Pag pumunta ka ng bundok, ibig sabihin gusto mo maiwan? Hindi mo ba alam kung ano mangyayari sa mundo kung maiwan ka sa rapture? Kaliwat kanan, nakahirapan, nasa gitna ka kasi itong mga magli-leader sa Great Revelation, wala tong pagkilala sa kanya hindi kumikilala sa kanya. So ang gagawin doon, sasawahin niya. O ito, magbubuhos siya ng bowl o kaya yung trumpets, unang trumpets, hanggang sa yung mga bowls na. O, di ba? 21 lahat yan Nandiyan ka sa gitna, nag-aaway yung mahal na Yeshua, pati yung sasawayin ang mga namumuno. Na yung nakikita ninyong signal number 5 na mga bagyo, wala yun sa darating na Great Tribulation. Wala yun sa kalingkingan na magaganap. Huwag naman din kayo pumunta na agad sa bundok at pansinin ninyo yung Israel. Yan ang huling ang sinyalis ng Israel. Na pag siya inikutan na, dahil nga, pag inikutan na siya, ang kanyang wala na yung tutulong sa kanya, wala nang iba siyang tatawagin kundi ang mahal na Yeshua. Pag tinawag niya ang mahal na Yeshua, sasagutin siya. At pag sinagot siya, bababa, rapture. Yan ang magaganap. Pero hindi natin alam kung anong araw yan magaganap. No? Hindi natin alam yan. Kaya nga pinaghahanda para sa rapture. Tapos, yung mga nandun sa bundok na nagtatanim na yata kung ano ang ginagawa. Hindi ganoon. Matagal-tagal pa ng konti naman. Ayusin na lang muna natin na makabahagi tayo sa ating pagpangangaral, ang hapon sa atin para ikalat ang mabuting balita ay ating gawin. Habang hindi pa siya dumarating, gawin natin yung mga pagpapakalat ng mga salita niya. Wala naman tayong ibang gagawin kundi dito ang commission sa Matthew 28 verses 19 up to 22. Kaya gawin natin to na magawa natin ang Great Commission na ibahagi ang kaligtasan. Sa anumang bahagi, pwede naman, ikaw hindi ka magpipreach. So, pwede ka naman tumulong sa mga ganitong broadcast. Pwede ka mag-send ng iyong tulong, no? Financial, para magtuloy-tuloy ang gawain. Yan, become part. Magiging part ka sa paghahasik ng mabuting balita. So, ginagawa mo ang kalooban ng mahal na Yeshua para ikalat ang kanyang mabuting balita. Kasi hindi siya makakabalik kung hindi pa ito natatapos na ibahagi ang Book of Revelation. Dapat nga ang mga lingkod ngayon ay aralin ang Book of Revelation kasi dapat yan ipaalam. Kasi pag nalaman na at nasaturate na ang buong mundo sa pahayag ay dyan. At ang Israel, 3.5 years, ay maano sila sa peace treaty for 7 years. Pero yung 7 years is 3.5 year lang yan. Nandiyan na sa salakay na ng mga bansa. At yan, ang pagbaba niya dyan. Bababa siya dyan kasi re-rescue niya ang Israel. Wala na kasi silang magagawa dyan. So, ang mahal na Yeshua na ang magre-rescue para i-rescue sila. At yun ay rapture. Kung may maiwan man sa kanila, yun ang tatatakan ng 12 tribes of Israel. Yun. Kaya, ang ating mga gawain, meron tayo, mga 6 na gawain ito. Kung maaari ay naimbitahan namin kayo sa may Caston Street, sa Antipolo, sa Kalumpang, sa Borac, at sa
mayroon pa tayong mga proposed na mga areas na ang ating fellowship ay maibahagi sa inyo. At patuloy natin tangkalikin ang Yeshua the Messiah Fellowship. At nagpapasalamat ako sa lahat na patuloy na nakikinig sa programang Yeshua the Messiah. Maraming salamat. At ngayon dadako po tayo sa panalangin. Shalom, 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 Yerushalayim. Let all Israel rejoice in their Maker and their King. Let all the congregation with one voice begin to sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And we'll bind the kings with fetters and their noblemen in chains, and execute their judgment with the highest of praise. Hallelujah, hallelujah, Unify the humble with a song of praise, for we are the people who bear your name. Come and take pleasure in the hearts that we bring. Oh, Yah, be exalted in the songs that we sing. So let's be joyful in our praises, let there be dancing for the King. Oh, sing him a new song, let the highest praises ring. And we'll bind the kings with fetters and their noblemen in chains, and execute their judgment with the highest of praise. Hallelujah, 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 hallelujah. Even on our beds, let our mouths be filled with praise.